Magandang gabi sa lahat at maraming salamat sa muling pagbisita dito sa ating munting komunidad. Ang kwentong maririnig nyo ay galing kay Daniel. Pakinggan natin. Ako si Daniel Reyes, 31 taong gulang. Nakatira sa isang maliit na townhouse sa may Quezon City malapit sa isang tahimik na kalsada na sa gabi ay halos puro katahimikan at ilaw ng poste lamang ang kausap mo. At kung tatanungin ako noon kung may kakaiba sa buhay ko ay sasabihin ko agad na wala. Dahil ang mundo ko ay umiikot lamang sa trabaho bilang digital content creator, paggawa ng horror narration videos at pag-edit ng mga visual effects na madalas kong tawaging analog horror. Kahit ang totoo ay digital naman lahat. At paminsan-minsang pagkikipagkita sa mga dating katrabaho sa isang lumang kumpanya na iniwan ko ilang taon na ang nakakalipas. At isa sa kanila ay si Carlo. Isang taong hindi mo agad mapapansin kapag nasa isang silid dahil hindi siya maingay. Hindi siya pabida-bida. Hindi siya palabida at hindi rin siya mahilig sa atensyon. Pero kung ikaw ay matagal nang makakasama sa kanya ay mapapansin mong siya ang tipo ng taong hindi mo kailangang pilitin para magtrabaho ng maayos. Yung tipong hindi mo kailangang bantayan dahil kusa siyang gumagawa ng tama. At hindi mo rin kailangang kausapin ng madalas para maramdaman mong may kasama ka sa trabaho. Dahil sapat na ang presensya niya para maging komportable ang paligid. Hanggang sa isang araw, isang balita ang dumating na parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo habang ako ay nasa harap ng computer. Abala sa pag-edit ng isang video tungkol sa isang urban legend na hindi ko rin natandaan kung ano ang paksa. At ang balitang iyon ay tungkol sa pagkamatay ni Carlo. Aksidente sa motorsiklo. Biglaan, walang babala. At walang pagkakataon para magpaalam. At sa sandaling iyon ay parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid ko. Hindi dahil sa literal na katahimikan kundi dahil ang isip ko ay hindi agad tinanggap ang kahulugan ng narinig ko. Dahil ilang araw bago iyon ay nakita ko pa siyang nagpost ng simpleng larawan ng kape sa social media. At ilang linggo bago iyon ay nagkita pa kami sa isang maliit na reunion ng dating opisina. Kung saan nakatawa pa siya habang nagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa pamilya niya. At sa alaala ko ay wala siyang kahit anong senyales na ang lahat ay magtatapos lang ng ganoon kabilis. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko maipaliwanag ang bigat na nararamdaman ko. Hindi ito simpleng lungkot. Hindi rin ito simpleng shock. Kundi parang may bahagi ng realidad na biglang nagkaroon ng butas. Isang puwang na hindi kayang punan ng kahit anong lohikal na paliwanag. At sa bawat oras na naiisip ko siya, ay hindi ko maiwasang balikan ang mga ordinaryong sandali. Ang mga tawanan sa pantry, ang mga simpleng usapan tungkol sa overtime, ang mga reklamo namin sa trabaho na noon ay walang bigat. Ngunit ngayon, parang may biglang halaga na hindi ko na maibabalik. At sa bawat alaala ay parang may mabigat na bagay na dahan-dahang bumabalot sa aking isipan na hindi ko kayang itulak palayo. Dumating ang araw ng lamay sa isang funeral home sa Quezon City. At doon nagsimula ang lahat ng hindi ko pa rin lubos maipaliwanag hanggang ngayon. Dahil habang papalapit kami ng mga dating katrabaho ko sa lugar, ay napansin ko na ang paligid ay tila mas mabigat kaysa sa normal. Hindi dahil sa emosyon lamang ng mga tao, kundi dahil sa pakiramdam na parang ang hangin mismo ay may dalang bigat na hindi mo makita, ngunit ramdam ng katawan mo. At habang bumababa kami sa sasakyan ay unti-unting nagiging mas mabagal ang galaw ng paligid. Parang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dapat. At kahit wala pang nangyayari ay ramdam ko na ang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag.
Pagpasok namin sa loob ay sinalubong kami ng malamig na ilaw at amoy ng bulaklak na halo sa kandila. At kung ano-anong pabango na parang pilit tinatakpan ang isang katotohanan na ayaw tanggapin ng kahit sino. At sa gitna ng silid na iyon ay ang kabaong ni Carlo. Nakasara, tahimik, at tila mas mabigat kaysa anumang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. At sa paligid nito ay naroon ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na tahimik na umiiyak habang yakap ang sarili. Ang kanyang mga magulang na tila ubos na ang lakas sa kakaiyak. At ang mga tao na isa-isang lumalapit para magbigay respeto habang walang nagsasalita ng malakas. Dahil ang lugar ay parang may sariling panuntunan ng katahimikan na hindi mo pwedeng labagin. Habang papalapit ako sa ataol ay unti-unting bumabagal ang oras. At sa bawat hakbang ay parang mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot sa multo o kung ano paman, kundi dahil sa realisasyon na ang taong dati kong nakakasama araw-araw ay naroon na lamang bilang alaala. At nang tuluyan akong makalapit sa kabaong niya ay doon ko naramdaman ang isang uri ng bigat na hindi ko pa nararamdaman dati. Isang bigat na hindi emosyon lamang, kundi parang pisikal na presensya na dumagan sa aking dibdib. Dahil ang mukha niya ay naroon, tahimik, hindi nagagalaw, hindi na magsasalita. At sa sandaling iyon ay parang may bahagi ng isip ko ang tumangging tanggapin ang katotohanan na parang hinihintay ko pa rin na gumalaw siya o magbukas ng mata. Ngunit walang nangyari. At habang nakatayo ako roon ay may napansin akong maliit na bagay sa gilid ng aking paningin. Isang tila paggalaw ng kortina kahit walang hangin. Isang banayad na pag-alon ng tela na hindi tugma sa katahimikan ng paligid. At sa isang sandali ay napalingon ako. Ngunit wala akong nakita. Kaya sinabi ko sa sarili ko na pagod lamang ito o kaya ay epekto lamang ng ilaw. Ngunit sa loob ko ay may maliit na bahagi na nagsimulang magtanong kung bakit. Parang may pakiramdam akong may ibang nakatingin mula sa loob ng silid na iyon. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. At hindi ko rin gustong bigyan ng kahulugan. Sa gilid ng aking isipan, nagsimula ng mabuo ang unang butil ng kaba na hindi ko pa alam noon na lalago pala sa mga susunod na gabi. Pagkatapos ng lamay, habang unti-unti nang nagkakagulo ang pag-alis ng mga tao at ang mga bulong sa paligid ay nagiging mas mahina hanggang sa halos mapalitan na lamang ng tunog ng mga sasakyan sa labas. Naramdaman ko ang isang uri ng pagod na hindi ko maipaliwanag. Hindi lamang pagod ng katawan kundi pagod ng isipan na tila ba hinigop ng buong araw na puno ng emosyon. At sa sandaling yon ay isa-isa na kaming lumabas ng funeral home kasama ang aking mga dating katrabaho. At habang papalabas kami ay tila mas lumalakas ang pakiramdam na may bagay na naiwan ako sa loob. Hindi pisikal na bagay, kundi isang bigat na hindi ko maipaliwanag kung saan nakadikit. Sa may parking area ay naroon si Marlon. Isa sa mga dati naming katrabaho na mas matagal ko nang kakilala kaysa sa iba. At sa kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon na parang may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Hanggang sa tuluyan niya akong lapitan at magsalita sa mababang boses na halos sumasabay sa hangin ng gabi. Sabi niya na huwag akong dumiretso sa bahay at kailangan ko raw munang huminto sa kahit anong bukas na lugar. Kahit convenience store, kahit gasolinahan, kahit saan na may ilaw at tao. Dahil ayon sa kanya ay iyon ang tinatawag na pagbag. Isang lumang paniniwala na hindi rin niya kayang ipaliwanag ng maayos.
Ngunit patuloy pa rin niyang sinusunod. At habang nakikinig ako sa kanya ay hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa pagod na rin akong makinig sa mga bagay na walang malinaw na basehan. Kaya sinagot ko siya ng diretso na hindi ko na kailangan iyon, na gusto ko na lang umuwi, matulog at kalimutan ang buong araw. Ngunit ang tingin niya sa akin ay hindi nagbago. At sa halip ay mas naging seryoso pa. Parang may alam siyang hindi ko pa alam. At bago siya umalis ay sinabi niya ang isang linya na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Na kahit hindi niya raw alam kung totoo ang mga ganitong bagay, ay mas mabuti na ang sigurado kaysa magsisi sa huli. At pagkatapos noon ay iniwan niya na akong nakatayo sa parking lot habang isa-isa nang umaandar ang mga sasakyan ng aking mga kasama. Sa loob ng sasakyan ko, habang ako ay nagmamaneho palabas ng Quezon City, ang daan ay tila normal. Ang mga ilaw sa kalsada ay parehong-pareho pa rin ng dati. Ang mga sasakyan ay pareho pa rin dumadaan, ngunit sa loob ng aking isip ay hindi ganon ang katahimikan. Dahil paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Carlo sa aking alaala. Hindi bilang multo kundi bilang isang simpleng imahe na ngayon ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. At sa bawat pagkakataon na napapatingin ako sa salamin ng sasakyan ay parang may sandaling iniisip ko na baka may ibang nakaupo sa likuran ko. Ngunit kapag sinusulyapan ko ay wala naman. Dumaan ako sa ilang lugar na maaari sana akong huminto. Isang convenience store na maliwanag ang ilaw. Isang gasolinahan na may ilang taong nakatambay. Ngunit sa bawat pagkakataon ay pinipili kong huwag huminto. Hindi dahil sa tapang kundi dahil sa pagod. At dahil sa pakiramdam na gusto ko na lamang matapos ang gabi sa lalong madaling panahon. Kaya ipinagpatuloy ko ang biyahe hanggang sa unti-unting humupa ang mga ilaw ng lungsod. At napalitan ng mas tahimik na kalsada patungo sa lugar kung saan ako nakatira. Pagdating ko sa aking townhouse, bumungad sa akin ang karaniwang katahimikan ng gabi. At sa unang tingin ay parang normal lang ang lahat. Walang kakaiba, walang pagbabago. At sa loob ng ilang segundo ay nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa na parang nakaligtas ako sa isang mabigat na araw. At sa wakas ay nakauwi na. Ngunit nang isara ko ang pinto sa likuran ko at marinig ang pag-click ng lock, doon ko unang naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may naiwan akong hindi nakikita sa loob ng bahay. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lamang ito, na ang utak ko ay gumagawa lamang ng mga koneksyon dahil sa emosyon ng araw. Kaya nagpalit ako ng damit, uminom ng tubig at humiga sa kama. Ngunit kahit gaano ko pinilit na ipikit ang aking mga mata, hindi agad dumating ang antok dahil ang katahimikan ng bahay ay tila mas malalim kaysa sa normal. Parang mas malawak kaysa sa dapat. Parang may espasyo sa loob nito na hindi ko dati napapansin. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko alam kung anong oras eksakto. Nagising ako ng walang malinaw na dahilan. At ang unang bagay na napansin ko ay ang katahimikan na tila mas matindi kaysa kanina. Isang katahimikan na hindi lang kawalan ng tunog kundi parang sinadyang pagtigil ng lahat ng bagay sa paligid. At sa gitna ng katahimikang yun ay may mahina akong narinig na kaluskos mula sa sala. Una ay inisip ko na baka daga lamang o hangin. Ngunit ang kaluskos ay hindi random dahil may pattern ito. Parang mabagal na paggalaw ng isang bagay sa sahig na kahoy. Dahan-dahan, sinukat, parang may nag-iingat na huwag mag-ingay. At habang nakahiga ako ay unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko.
hanggang sa hindi ko na kayang manatili lamang sa kama. Dahan-dahan akong bumangon at sa bawat hakbang papalabas ng kwarto ay pakiramdam ko mas lumalamig ang hangin. Kahit sarado ang bintana, kahit walang aircon na nakatutok sa akin. At nang makarating ako sa pintuan ng kwarto, ay napansin ko ang isang bagay na hindi ko agad maipaliwanag. Bukas ang pinto. Sigurado akong isinara ko yon. Tumigil ako sandali. Nakatingin lamang sa bahagyang nakabukas na pinto at sa loob ng isip ko ay nagsimulang mag-away ang dalawang boses. Ang isa ay nagsasabing normal lang ito, pagkakamali lamang, pagod lamang, at ang isa naman ay tahimik pero mas mabigat, nagsasabing may mali, may hindi tama, may presensya sa loob ng bahay na hindi dapat naroon. Lumabas ako ng kwarto. Tahimik lang ang sala at tahimik rin ang kusina. Sa katunayan ay tahimik ang buong bahay. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nakapapawi ng kaba, kundi nakakapagpalala nito. Dahil mas malala ang pakiramdam kapag walang kahit anong palatandaan kung ano ang sanhi ng takot. Pagbalik ko sa kwarto, isinara ko ang pinto at sinubukang matulog muli. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na ako basta makakatulog. Dahil ang isip ko ay nagsimulang maghanap ng mga paliwanag na hindi ko naman gustong isipin. At sa bawat segundong lumipas ay mas lumalalim ang pakiramdam na may bagay na nagsimulang gumalaw sa loob ng aking buhay mula noong gabing yon sa lamay. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang sinabi ni Marlon. Ang pagpag. Tinanggihan ko iyon noon. Ngunit ngayong gabi, hindi ko na alam kung bakit parang hindi na ito simpleng pamahiin lamang sa aking isipan. Sa mga sumunod na gabi, hindi na bumalik sa normal ang lahat. Dahil kahit pilitin kong paniwalaan na pagod lamang ang lahat ng nangyayari, na ang utak ko ay gumagawa lamang ng mga ilusyon dahil sa stress at kakulangan sa tulog, may mga bagay na unti-unting nagsimulang magpatunay na may mali talaga. O kahit paano ay may nangyayari na hindi ko na kayang basta isantabi bilang imahinasyon lamang. Nagsimula ito sa maliit na bagay. Mga bagay na kung noon ay hindi ko papansinin. Pero sa sitwasyon ko ngayon ay parang bawat detalye ay may kahulugan. Isang umaga, napansin kong ang mga sapatos ko ay hindi na sa tamang pwesto sa may pintuan. Iniwan ko silang magkakatabi, maayos, ngunit nang umalis ako ng bahay ay magkalayo sila. Parang may kumuha at bahagyang inilipat. Sa una, sinabi ko sa sarili ko na baka ako mismo ang nakagawa noon nang hindi ko napapansin. Maaaring pagod, maaaring distraction, ngunit sa loob ko may maliit na boses na nagsasabing hindi ito ang unang pagkakataon. Kinagabihan, pag-uwi ko mula sa trabaho, napansin ko naman na nakabukas ang ilaw sa kusina. Sigurado akong pinatay ko iyon bago ako umalis. Nakasanayan ko na ang routine na iyon dahil ayokong mag-aksaya ng kuryente. At alam ko sa sarili ko na hindi ko iyon kalilimutan. Ngunit naroon ang ilaw, maliwanag, parang may gumagamit ng kusina habang wala ako. Tumigil ako sa gitna ng sala, nakatingin lamang sa ilaw na iyon. At sa unang pagkakataon ay hindi ko agad pinatay. Sa halip ay nanatili akong nakatayo, nakikinig sa katahimikan ng bahay. Parang umaasang may maririnig akong magpapaliwanag sa nangyari. Ngunit wala. Ang tanging naroon ay ang hangin at ang mabagal na tibok ng sarili kong dibdib. Doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko sa loob ng bahay. Hindi na ito naging tahanan. Naging lugar na lamang ito na tinatahanan ko.
Ngunit hindi ko na nararamdaman na ako lamang ang naroroon. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula akong magising sa kalagitnaan ng tulog na parang may pumipigil sa akin sa paghinga. Isang bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. At sa bawat pagkakataong iyon ay ramdam ko ang katahimikan na mas mabigat kaysa sa normal. Parang may presensya na hindi gumagalaw, ngunit alam kong naroon. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako na hindi ko maigalaw ang aking katawan. Gising ako at alam ko yon. Ngunit hindi ako makagalaw. Ang mga mata ko ay nakatutok lang sa kisame at sa gilid ng aking paningin ay may aninong tila nakatayo sa paanan ng kama. Hindi malinaw ang hugis nito, parang usok na nagiging tao. At kahit gusto kong ipikit ang mga mata ko ay hindi ko magawa. Dahil sa bawat segundo na nakatingin ako doon ay parang mas lumalalim ang anyo nito. Hindi ito gumagalaw, pero alam kong nakatingin ito sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Kahit sarado ang lahat ng bintana, kahit walang aircon, kahit walang dahilan para lumamig. Pagkurap ko, nawala ito. Ngunit ang bigat sa dibdib ko ay nanatili pa rin. Parang may iniwan itong marka na hindi basta mawawala. Kinabukasan, hindi ko sinabi sa kahit sino ang nangyari. Paano ko ba yun ipapaliwanag? Sleep paralysis? Stress? Guni-guni? Lahat ng yun ay posibleng sagot. Ngunit walang isa man ang sapat para patahimikin ang pakiramdam ko. Sa opisina, napansin ng mga katrabaho ko na nagbago ang itsura ko. Sabi nila maputla daw ako, lutang, parang laging may iniisip na hindi ko sinasabi. Si Sarah nga ay lumapit pa sa akin at tinanong kung may sakit ba ako o kung kailangan ko ng pahinga. Ngunit ang sinagot ko lang ay pagod lang ako. Ngunit ang totoo, hindi na ito pagod lamang. Ito ay takot na unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw. Sa bawat gabi na umuuwi ako, hindi na ako agad pumapasok sa bahay ng diretso. May ilang segundo akong nakatayo sa harap ng pinto, nakikinig, parang sinusubukang alamin kung may gagalaw ba sa loob. Ngunit sa bawat pagkakataon ay katahimikan lamang ang sumasagot sa akin. Ang katahimikan ay iyon ang unti-unting naging pinakamalakas na tunog sa buhay ko. Upang kahit papaano ay madistract ang sarili ko, biglang nag-freeze ang screen at kasunod noon ay malakas na static noise. Napasigaw ako ng bahagya sa gulat ko at agad kong pinatay ang TV. Ngunit kahit naka-off na ito ay parang naririnig ko pa rin ang static sa loob ng ulo ko. Sa sandaling iyon, napatingin ako sa buong sala. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko agad nakita noon. Ang orasan sa dingding ay tumigil. Hindi ko alam kung kailan ito tumigil, ngunit ang mga kamay nito ay nakapako sa isang oras na hindi ko matandaan kung kailan ko huling tinignan. At sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman ko ang unang beses na hindi ko na kayang sabihin na normal lang ang lahat. May mali at hindi ko na alam kung paano ito itatama. Dahil sa puntong iyon, kahit saan ako tumingin, parang may bahagi ng bahay na hindi na umaayon sa realidad na kilala ko. Parang may presensya na hindi nakikita. Ngunit unti-unting nang aangkin ng espasyo. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko si Carlo, hindi bilang alaala, kundi bilang tanong. Ano ba talaga ang naiuwi ko mula sa lamay na iyon?
Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang paraan ko ng pagtingin sa lahat ng bagay sa paligid ko. Dahil ang dating simpleng routine ng bahay, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, pagkain, pagtulog, ay naging isang serye ng pag-aalinlangan kung alin ba ang totoo at alin ang hindi. At sa bawat sandali ay parang may pumipigil sa akin na magtiwala sa sarili kong pandama. Nagsimula kong mapansin na ang oras ay parang hindi na gumagalaw ng normal sa loob ng bahay. May mga sandaling parang lumilipas ang gabi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. At may mga pagkakataon naman na ang ilang mga minuto ay parang humahaba ng hindi makatwiran. Tulad ng paghiga ko lang sa kama ay pakiramdam ko ay ilang oras na ang lumipas kahit hindi pa ako nakakatulog. Isang gabi, habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, napansin ko ang ilaw mula sa poste sa labas na pumapasok sa bintana. At sa bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ay may anino na dumadaan sa dingding ng kwarto ko. Normal sana iyon, ngunit sa pagkakataong iyon ay napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroon. May anino na hindi tumutugma sa galaw ng ilaw. Nanigas ako habang nakatingin doon. Sinusubukang hanapin ang lohikal na paliwanag. Maaaring distortion lamang, maaaring optical illusion. Ngunit habang tumatagal ay mas nagiging malinaw ang hugis ng anino na iyon. Parang may presensya sa labas ng bintana na hindi ko nakikita, ngunit ang epekto ay nakikita sa loob ng kwarto. Pagkurap ko, nawala ito. Ngunit hindi na nawala ang pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa labas. Sa opisina mas lumala ang kondisyon ko. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho ng maayos. At madalas ay napapatingin ako sa monitor na parang hindi ko na alam kung ano ang pinaggagawa ko. May mga pagkakataon pa na sinusubukan kong magsulat ng simpleng caption para sa video. Ngunit nauuwi ito sa pagkakatitig sa screen ng walang ginagawa. Parang may humihila sa aking atensyon palayo sa realidad. Napansin na nga ito ng mga katrabaho ko at sinabihan na ako ni Sarah na magpahinga muna ako. Na baka burnout lamang ito. Ngunit kahit gusto kong sumang-ayon sa kanya, alam ko sa sarili ko na hindi ito simpleng pagod lamang. May nangyayari sa loob ng bahay ko. O mas tamang sabihin, may nangyayari sa loob ng isip ko habang nasa loob ako ng bahay. Isang gabi, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa dati dahil hindi ko na nga kayang magtrabaho pa. Habang papalapit ako sa bahay, nararamdaman ko na agad ang bigat sa dibdib ko. Parang may inaasahan akong hindi magandang mangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ramdam ko na may pagbabago. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang normal na itsura ng sala. Ngunit sa unang hakbang ko pa lamang ay may napansin na akong mali. Ang lamig. Hindi normal na lamig, kundi isang uri ng malamig na hangin na parang nanggagaling sa loob mismo ng mga pader. Lumakad ako papasok. Dahan-dahan habang pinapakinggan ang katahimikan ng buong bahay. At sa bawat hakbang ay mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Hanggang sa marinig ko ito. Isang mabagal na kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Nanigas ako. Dahil walang tao sa bahay. Alam ko iyon. Pero may tunog ng paggalaw. Mabagal. Sinusukat ang bawat hakbang. Parang may bumababa mula sa itaas na kwarto. Dahan-dahan akong umakyat ng tingin. At sa gilid ng hagdan ay nakita ko ang anino. Hindi ito malinaw, ngunit mas malinaw kaysa sa dati. Parang isang tao, ngunit
hindi kompleto. Parang may kulang sa anyo nito. Parang hindi ito bagay na dapat makita ng mata ng tao. At sa sandaling yun, naramdaman ko ang bigat sa loob ng katawan ko. Parang pinipilit akong manatili sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo. At habang nakatingin ako doon, unti-unting huminto ang kaluskos. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan na walang laman. Ito ay katahimikan na may presensya. Dahan-dahan akong umatras palabas ng bahay. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Parang bawat galaw ay kailangang pag-isipan dahil alam kong may bagay na naghihintay kung gagawa ako ng maling galaw. Paglabas ko ng pinto, doon lang ako nakahinga ng malalim. Ngunit kahit nasa labas na ako, ramdam ko pa rin ang bigat na parang hindi ako tuluyang nakalabas. Parang may sumunod. Kinabukasan, bumalik ako sa normal na rutina. Ngunit wala na talagang normal sa pakiramdam ko. Ang mga tunog sa paligid ko ay mas malakas kaysa sa dati. Ang pag-type sa keyboard ay parang malakas na ugong sa utak ko. Ang mga boses ng tao ay parang may echo kahit wala naman. At sa bawat sandali, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit ako? Bakit sa bahay ko? Bakit pagkatapos ng lamay ni Carlo? Sa gitna ng pagkalito, may isang ideya na pilit kong itinataboy. Ngunit mas lumakas habang tumatagal. Ang pagpag. Isang pamahiin na dati kong pinagtatawanan. Ngayon ay hindi ko na matukoy kung paniniwala ba ito o babala. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang lahat ng ilaw sa bahay at pinatay, maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Umupo ako sa gitna ng katahimikan at pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kung may tao man dito, bulong ko sa hangin. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Walang sagot. Ngunit sa mismong sandaling yun, ang ilaw sa sala ay kumurap. 1, 2, 3 beses. At sa pangatlong kurap, tumigil ito ng bahagyang mas madilim kaysa sa dati. At doon ko naramdaman ang pinakaunang pagkakataon na hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat, na hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat bilang imahinasyon. Dahil sa dilim, may presensya na hindi kailangang gumalaw para maramdaman. At sa katahimikan, naroon ang sagot na hindi ko gustong tanggapin. Hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng gabing sinindihan ko ang kandila sa sala, ay unti-unting bumalik sa dati ang daloy ng aking buhay. Ngunit hindi na ito kailanman naging katulad ng dati. Dahil kahit wala na muling kaluskos o aninong nagpaparamdam sa loob ng aking townhouse, ay nanatili sa akin ang isang uri ng pagdududa na hindi na kayang burahin ng simpleng paliwanag lamang. At sa bawat gabi na ako ay mag-isa, ay may bahagi pa rin ng aking isipan na tila naghihintay kung kailan babalik ang dating bigat na minsan ay sumakal sa aking paghinga. At kahit pilit kong ipinapaalala sa sarili ko na maaaring ito ay bunga lamang ng matinding pagod, lungkot at kakulangan sa tulog, ay may mga sandali pa rin na bigla akong mapapalingon sa madilim na sulok ng sala, na para bang may naiwang presensya na hindi lang nagpapakita, ngunit patuloy na nagmamasid lamang mula sa kung saan. At ang mas nakakatakot ay hindi na ito kasing linaw ng dati. Dahil sa halip na malinaw na anino o tunog,
ay naging pakiramdam na lamang ito na parang may bahagi ng hangin sa loob ng bahay na hindi naganap na akin. At hindi ko na lubos maintindihan kung saan nagsisimula ang tunay na takot at kung saan nagtatapos ang imahinasyon ko na sinira ng ilang gabi ng kawalan ng tulog at paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa nangyari kay Carlo. At sa gabing hindi ko sinunod ang pamahiin ng pagpag. Minsan sa opisina ay napapansin ng mga katrabaho ko na tila wala pa rin ako sa tamang kondisyon kahit ilang araw na ang lumipas mula sa lamay. At mula sa mga gabing hindi ako nakakatulog ng maayos kahit sinasabi ko sa kanila na ayos na ako, ay may mga pagkakataon na bigla akong natitigil habang nakaharap sa monitor. At tila ba nawawala ako sa gitna ng trabaho dahil sa mga alaala na hindi ko naman sinasadya, ngunit kusa na lamang bumabalik. At kadalasan ay si Carlo ang unang pumapasok sa aking isipan. Hindi sa anyo ng kabaong o lamay, kundi sa mga simpleng sandali sa opisina kung saan siya ay tahimik lamang na nagtatrabaho habang ang mundo sa paligid ay maingay at magulo. At sa mga pagkakataong iyon ay may kakaibang bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag dahil hindi ko alam kung ito ba ay lungkot, guilt o isang bagay na mas malalim na hindi ko pa rin matukoy hanggang ngayon. At sa tuwing may tumatawag sa aking pangalan sa opisina ay parang may bahagyang pag-igting ng aking katawan na hindi ko kontrolado, na tila ba laging handa sa kung anumang maaaring mangyari kahit wala namang malinaw na dahilan. Lumipas pa ang mga araw at unti-unti kong sinubukang ibalik ang aking sarili sa dating sistema ng buhay ko, kung saan may oras ng trabaho, oras ng pahinga at oras sa paglikha ng mga content para sa aking channel. Ngunit kahit gaano ko ito pilitin ay may mga pagkakataon na ang mga bagay na dati kong ginagawang libangan ay bigla na lamang nagkakaroon ng ibang anyo sa aking paningin. Lalo na sa tuwing nag-edit ako ng mga horror visuals at napapansin ko na ang mga anino na dati kong nililikha gamit ang ilaw at camera angles ay tila mas madilim kaysa sa dapat. At may mga sandali pa na kailangan kong ihinto ang pag-e-edit dahil pakiramdam ko ay parang may mali sa bawat frame na aking tinitignan. Na para bang may hindi nakikitang elemento na sumisingit sa pagitan ng mga imahe. At sa puntong yun ay napapaisip ako kung ako ba ay unti-unting nawawala sa aking katinoan? Kung ako ba ay unti-unting nawawala sa aking katinoan? O kung may bahagi ng aking karanasan na hindi ko pa rin matapang na harapin. Isang gabi habang mag-isa ako sa bahay ay napansin kong muli ang katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa normal. At hindi ito ang tipikal na katahimikan na nakasanayan ko sa mga nagdaang araw, kundi isang uri ng katahimikan na parang may inaantay na mangyari. At habang nakaupo ako sa sala at nakatutok sa ilaw ng telebisyon, bigla akong naalala ang sinabi ni Marlon tungkol sa pagpag. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat ay hindi ito nagdulot sa akin ng pagtawa o pagdududa, kundi isang kakaibang pagninilay na parang may bahagi ng aking isipan ang nagsasabi na baka hindi ko pa rin lubos na uunawaan kung ano ba talaga ang nangyari sa akin noong gabing yon at sa mga sumunod na gabi. At sa halip na simpleng pamahiin lamang ay maaaring ito ay isang uri ng psikolohikal na hangganan na hindi ko sinasadyang nalampasan. At ang ideyang yon ay nagdulot ng mas malalim na pagkalito. Dahil kung ito ay totoo, ay nangangahulugan na ang lahat ng aking naranasan ay hindi lamang simpleng takot, kundi isang bagay na nagmula mismo sa loob ko.
Sa sumunod na araw ay nagpasya akong bumalik sa lugar kung saan naganap ang lamay ni Carlo. Hindi dahil sa nais kong muling balikan ang takot, kundi dahil may bahagi sa akin na naghahanap ng sagot na hindi ko makuha kahit saan. At habang nakatayo ako sa harap ng funeral home, ay napansin ko na ang lugar ay mukhang ordinaryo lamang. Mukhang ordinaryo lamang sa liwanag ng araw at wala itong kahit anong misteryosong anyo na dati kong naramdaman sa gabi. At doon ko unang napagtanto na maaaring ang karamihan sa aking mga nararanasan ay hindi nagmula sa lugar, kundi sa aking sarili at sa kung paano ko ito binigyan ng kahulugan sa gitna ng aking emosyonal na estado. At habang nakatingin ako sa pintuan, ay unti-unting bumabalik sa akin ang alaala ng lamay. Hindi bilang isang supernatural na karanasan, kundi bilang isang emosyonal na pagkabigla na hindi ko agad natanggap. At sa sandaling yun ay tila may bahagyang nagbukas sa aking isipan na matagal ko nang pinipilit isara dahil sa takot at pagkalito. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin ganap na nawawala ang mga tanong sa aking isip. Dahil may mga gabi pa rin na habang ako ay nakahiga, ay may pakiramdam pa rin ako na parang may nakatayo sa gilid ng aking kama. Hindi na bilang isang malinaw na anino, kundi bilang presensya lamang na hindi ko maipaliwanag. At sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay parang may bahagi ng aking alaala na pilit bumabalik sa mga sandaling hindi ko sigurado kung tunay na nangyari o likha lamang ng aking pagod na isipan. At sa mga ganitong pagkakataon ay napipilitan akong bumangon at maglakad-lakad sa loob ng bahay upang kumbinsihin ang sarili ko na walang kahit ano at wala nang dapat ikatakot. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi ko maalis ang ideya na ang takot ay hindi lamang nanggagaling sa labas, kundi mula rin sa loob ng aking sariling pag-iisip na unti-unting kumakain sa aking katahimikan. Dumating ang punto na kinakailangan kong harapin ang sarili ko ng mas direkta. At sa isang gabi habang nakaupo ako sa dilim ng aking sala, ay hindi ko na binuksan ang kahit anong ilaw at hinayaan ko ang katahimikan na bumalot sa akin. At doon ko sinubukang alalahanin ang lahat. Mula simula hanggang sa kasalukuyan, hindi bilang isang nakakatakot na kwento, kundi bilang isang serye ng mga emosyonal na pangyayari. At habang ginagawa ko iyon, ay unti-unti kong napapansin ang mga pangyayari na dati kong iniuugnay sa presensya ng kung anumang hindi ko maipaliwanag, ay maaaring mga sandali lamang ng aking utak na nagre-react sa matinding stress at pagdadalamhati. At ang bawat kaluskos, bawat ilaw, bawat pakiramdam ng presensya ay maaaring hindi hiwalay na entidad, kundi mga fragment ng isang pagod na isipan na sinusubukang punan ang mga puwang ng pagkawala ni Carlo sa pamamagitan ng mga imahe ng takot, dahil iyon ang mas madaling unawain kaysa sa simpleng katotohanan na may namatay na taong naging bahagi na ng aking araw-araw. At sa gitna ng pagninilay na iyon ay bigla kong naalala ang mismong dahilan ng lahat. Hindi ang anino, hindi ang bahay, hindi ang gabing walang tulog, kundi si Carlo mismo at ang kanyang pagkawala. At sa unang pagkakataon ay hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi isang tahimik na lungkot na hindi ko na itago. At doon ko napagtanto na sa buong panahon na ako ay natakot, ay iniiwasan ko palang damhin ang totoong sakit ng pagkawala niya. Dahil mas madali para sa aking isip na lumikha ng mga misteryo at anino kaysa harapin ang bigat ng pagdadalamhati. At sa sandaling iyon ay parang may bumitaw sa loob ng aking dibdib. Hindi bilang takot, kundi bilang pagtanggap na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muling bumalik ang kahit anong kakaibang pangyayari.
at ang aking bahay ay nanatiling tahimik sa paraang normal at hindi na nakakatakot. At ang aking trabaho at content creation ay bumalik sa dati nitong daloy. May pagbabago na sa aking pananaw dahil hindi na ako ganon kabilis mag-dismiss ng mga kwento ng iba tungkol sa kanilang mga karanasan at sa halip ay nakikinig ako ng mas maigi. Hindi dahil naniniwala agad ako sa supernatural, kundi dahil alam ko na ang isip ng tao ay kayang lumikha ng mga bagay na tila totoo kapag ito ay nasa gitna ng matinding emosyon at kawalan ng kapanatagan. At sa bawat pagkakataon na ako ay napapadaan muli sa lugar na may kaugnayan kay Carlo, ay hindi natakot ang unang pumapasok sa aking isipan, kundi ang simpleng katotohanan na siya ay minsang naging bahagi ng aking buhay at kahit ang kanyang pagkawala ay masakit, ay ito rin ang nagturo sa akin na ang mga pamahiin tulad ng pagpag ay maaaring hindi lamang tungkol sa espiritu o takot, kundi tungkol sa paggalang sa sarili nating emosyon at pagbibigay ng panahon upang makabawi bago harapin muli ang normal na mundo. At sa ganitong paraan ay unti-unti kong natutunan na ang tunay na anino na kinaharap ko ay hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng aking sarili na nagmumula sa hindi ko pagharap sa lungkot at sa takot na tanggapin ang pagkawala. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling bahagi ng kwentong ito ay malinaw na sa akin na maaaring hindi ko kailanman malalaman kung ang ilan sa aking naranasan ay may bahaging hindi maipaliwanag o kung ito ay purong produkto lamang ng aking isipan. Ngunit sa huli ay hindi na iyon ang mahalaga dahil ang natitira lamang sa akin ay ang alaala ni Carlo. At ang aral na kahit gaano tayo kalohikal o kapraktikal sa buhay, ay may mga sandali pa rin na ang emosyon ay mas malakas kaysa sa paliwanag. At sa mga sandaling iyon, ang pinakamahalaga ay hindi ang sagot kung hindi ang pag-unawa sa sarili at ang pagpayag na maramdaman ang bigat hanggang sa ito ay unti-unting gumaan at mawala. At doon nagtatapos ang aking kwento. Ngayon, habang isinusulat ko ang uling bahagi ng kwentong ito ay malinaw na sa akin na maaaring hindi ko kailanman malalaman kung ang ilan sa aking naranasan ay may bahaging hindi maipaliwanag o kung ito ay purong produkto lamang ng aking isipan. Ngunit sa huli ay hindi na iyon ang mahalaga dahil ang natitira na lamang sa akin ay ang alaala ni Carlo. At ang aral na kahit gaano tayo kalohikal o kapraktikal sa buhay, ay may mga sandali pa rin na ang emosyon ay mas malakas kaysa sa paliwanag. At sa mga sandaling yon, ang pinakamahalaga ay hindi ang sagot, kundi ang pag-unawa sa sarili at ang pagpayag na maramdaman ang bigat hanggang sa ito ay unti-unting gumaan at mawala. Naway nag-enjoy kayo at kinalibutan din sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung may mga kwento rin kayong nais ibahagi ay maaari nyo itong isend sa aming official email na mangilowtaleshorrorph2026@gmail.com. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Ito ang Mangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.